up, Comshies? This is Unfiltered Season 2. This is the podcast where we talk about life after college as well as our personal experiences. For today's episode, when is the right time to hit the brakes? I mean, ano 'di ba, like kasi tayo ngayon like third year tayo talaga. Ito yung pinaka busiest year ever na na-experience natin ngayong college life. So, kayo ba, like meron ba kayong tawag dito? Meron ba kayong puwedeng mabigay na alam mo yun, experiences na yung talagang kailangan talagang i-hit yung break na kailangan mo i-stop yung whatever you're doing, 'di ba? Just to, take rest, take time off, take time for yourself. Kayo ba? Ikaw, Ajay, baka may ma-share ka. Hello. Pasensya na ganito yung boses ko. Pero siguro, growing up kasi, like, to be honest, wala akong right definition ng hitting the brakes. Kasi all along, I felt like kailangan mo lang tumuloy ng tumuloy. Like, you need to go on every time. Like, problems are just there, but you need to face them every time. And you cannot stop. That's how I defined it ever since. Pero ngayong college, I realized na, okay, may times pala na mauubos ka. And that's okay. Like, parang recently lang. Like, kasi hindi ko talaga sinasabihin yung sarili ko na nag-burn out ako, ganun. Like, feeling ko hindi ko pa yung na-experience ever in my life. Pero recently lang, like, I felt like ang dami kasing nangyayari sa buhay natin. Hindi naman buhay ko, like, buhay natin. Like, ACADS, family, ang dami pa orgs, ang dami mong kailangan pagsabay-sabayin. And sa mga panahon na yun, like, wala ka na talagang choice kundi mapagod. And you need to accept the fact na pagod ka na. Like, siguro yun yung pinakamahirap, yung part na kailangan kong tanggapin na hanggang dito lang yung kaya kong ibigay. I need to stop so I can rest. Kasi taking a rest is not a weakness. It's just about getting the enough strength to start again. Wow, sino ka dyan? Meron ka mga quotable quotes. Pero totoo yun, like parang feeling ko, kinailangan ko yung pause na yun para makapag-start ulit. And even if hindi pa ako nakakapag-start like how I started before, but the most important thing is I started already. So yun. Ikaw ba, Miko, what are your thoughts so much? Ayan. So, hello guys. Miko nga pala to. Uy! Okay, kasi, di ba yung tanong, parang kailan yung tamang oras para huminto ka? Pag naman, ako, personal basis ako kasi yung tao na hanggang meron ako kayang ibibigay ko na ibibigay hanggang di ako nauubusan. Ngayon, on that thought, para sa akin, ang tao, pwede ka nang huminto kapag alam mong wala ka na maibigay. Kapag alam mo yung binibigay mo, wala nang magandang nangyayari. Like for example, sa prod natin, sa may mga times na 12:00 ng madaling araw nagising pa tayo para bumuo ng kwento. Pero ang totoo, isa lang sa atin nagpa-function, isa lang nakapagsalita dahil yung iba sobrang burnout na. So minsan kailangan natin paalala sa sarili natin na, huy, we need to rest para may bigay yung kaya natin ibigay na mas maganda pa. Para sabi nga ni Jason, parang ang pagkapahinga, you're gaining your strength para mahagawa pa ng ibang bagay. So ayun, ikaw din, anong sa palagay mo dun? Yan. Hi po, ako po si Denise. Ayan. Hello. So, ayun. Kagaya rin ako ni Jason kasi nung lumaki ako, laging pinapaalala sa akin ng daddy ko na pag inuna mo kasi yung sarap, sa dulo ka mahirapan. Gano'n. So, parang, pag nagpapetiks-petiks ako, ganyan. Matutulog ako, gano'n. O, pag gising mo, ang dami mo nang hahabulin. So, parang, yun yung naging, lagi kong iniisip, growing up. Pero hindi na nakakalimutan ni paalala sa akin na pero kapag dumating ka na sa point na nabigay mo na lahat, ikaw naman yung mauubos, gano'n. So parang yun yung bagay na parang binabalanse ko, gano'n. Merong time na kailangan nating huminto, mag-reflect, ganyan. Pero may times din na hindi tayo puwedeng gano'n lang. Hindi puwedeng kampante lang, hindi puwedeng all the time nandito tayo sa break na 'to. Kasi yun nga, ang daming nangyayari sa buhay, tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy siya ibabato sa'yo ng buhay, eh. So parang wala kang ibang choice kundi
kunin, tanggapin, ganun, solusyonan lahat ng ibinabato sa'yo. So, ayun, dito papasok yung second question ko na, ano bang nakukuha natin kapag huminto tayo, pag nag-break tayo? Ano ba yung mga benefits nun sa atin? Ano ba yung mas magandang mangyayari para sa atin? So for me, kasi ang maganda nun, yun nga, nakakapag-reflect ka. Alam mo yung mga bagay na, ay, medyo sumusobra na ako dito. Baka dapat dito, hihinto muna ako, tapos mag-focus naman ako sa ibang bagay, ganun. Parang, yun, balance. Malaman mo kung ano yung dapat mong ihinto, ano yung dapat mong ituloy, ano yung bagay na dapat bigyan mo ng mas maraming time, attention, ganun. Dun mo malalaman din yung priorities mo at kung gaano siya nagbe-benefit sa buhay mo. All in all, ganun. So, ikaw naman, Jason. Siguro sa akin naman, kapag nagbe-break ka or tumitigil ka, it gives you peace. Kasi it gives you the benefit of silence. And when you put yourself in silence, like parang nakakahanap ka ng chance to think, to recalibrate. And syempre kapag may kapayapaan, like alam mo yun, yung nawawala yung lahat ng ingay sa paligid mo kasi nakakadagdag yun sa stress. Like kumbaga ikaw nga stress na stress ka na sa sarili mo, tas ang dami pang ingay sa paligid mo, nakakadagdag siya. Like the internal and external factor sums up to how we feel and it really affects us all. So siguro yung pinakamalaki kong nakuha sa pag-stop is yung dun ko na-realize na okay, tao lang ako. Like kailangan kong maintindihan na hindi ako invincible. Alam mo yun? Like parang I can be the best. Like parang kasi growing up yun yung gusto ko na ako yung best. I can show greatness to everyone. Tas feeling ko yung pagiging magaling is napapakita siya kapag nagpatuloy ka lang na nagpatuloy tas di ka nagpakita ng weakness. Pero because of that rest, I realized na hindi naman talaga nun. Ang kailangan mo is mabuo ka. You need to be whole. And you don't need to create a facade. Uy, si facade. Like, hindi mo kailangan bumuo ng facade na wala na strong ako, keme. Kasi if you're not okay, you're not okay and accept it. Ikaw ba, Miko, nabali ka na ba? Nabali! Sinabali naman. Wait lang, na-pressure ako sa mga sagutan nyo. Ang lalaman kasi eh. Well, para sa akin kasi, sa tanong ni Denden na ano ang dulot ng paghinto or pag-stop. Sa akin kasi, kunyari, pag naglalaro tayo ng games, di ba, kunyari, pag mga 5v5 games na games tapos let's say 2 hours ka sa galaro, eh di syempre pagod na yon, binibigay mo lagi lahat para manalo ka. Pero kunyari, pag alam nyo medyo pagod na, ano tayo, stop tayo saglit, reset. Parang sa pag-reset na yon, andun yung pag-reflect natin, and parang it's a do-over, kumbaga. It gives you a fresh start kapag huminto ka. And hindi siya masama kasi alam mong yung ginagawa nyo, hindi siya, tawag dito, hindi siya simple. Gusto lang ako sa pet ni Jason, sorry. So, sorry. So, Na-heat yung ayun, break kumbaga, refreshing ang paghinto. Hindi naman ibig sabihin na sumusuko ka na. Parang, it's a pause na hindi lang para sa'yo, kundi sa mga taong kasama mo sa paggawa na isang bagay na alam mo. Maganda yung kahihatnan. Pero, ayun, ewan ko po, ulit yung mga sinasabi ko eh. Efren, ikaw nga, sa tingin mo ba? Siguro sa akin mag-benefit siya. Lalo na kapag, kasi like, more on creative kineso or creative stuff ang ginagawa ko kasi. Lalo na pag academics. So, mas nakakatulong yung, mas marami talagang benefits for me ang pag-hit ng break. Pero, there is a certain time of point na parang, nag-break lang ako ng saglit, pero parang big deal siya sa akin. Kasi, parang nag-stop ako like for a week or so, na not do anything creative at all because I'm really experiencing burnout. But doon ko na-realize na eventually, kailangan ko talaga siya. Kasi doon na nag-refresh at the same time, doon din nag-update yung parang knowledge ko about everything na
outside dun sa comfort zone ko. Dun sa mga ginagawa ko. And, ayun, to the point na, so, ang dami niyang pina-realize talaga as in, like, nawalan ako ng social life for more than half a year. Because I really experienced a lot of things before, like, this year talaga. Before din mawala, syempre, yung isa sa mahal ko sa buhay, ganun. Tapos, yung half a year talaga nun, wala talaga as in, tuloy-tuloy lang ako. Then, dun lang ako napagod na, nagsimula ako mag third year, na na-experience ko, shema, ito na, pagod na to. So, biglang bagsak sa akin lahat, as in lahat ng pagod and all. To the point na, I just said to myself na, what if I rest for a week? What if hindi ko gawin yung mga bagay na usually na ginagawa ko every day? So, I tried na, rest. Tapos, na-realize ko, marami. Una, na-retrieve ko rin yung social life ko. Hindi lang din sa puro akads lang. Pangalawa, nagkaroon ako ng more time sa family and all. Then pangatlo, syempre nalaga ko yung mga aso ko. Kasi per parent po ako. So, yun. Then, nakita ko din dito ko na-realize yung like, na-learn ko na paano mahalin yung sarili. Then, I try to come back even more stronger nung nakapagpahinga na ako. So, yun yung naging benefit sa akin na it's not a really heck of a deal, but it really is going to be something na you would appreciate even more. So, ayun. Ikaw ba, Liz? Yan. So, ayan. Dahil dyan sa mga sinabi mo, totoo naman yan. Naniniwala kong totoo yan lahat, I believe. At dito na tayo sa last question natin. So, ano ba yung mga mabibigay niyong tips sa pagbe-break, ganyan, sa paghinto, ganon. So, for me, sa akin, ang pinaka-the best tip na maibibigay ko when it comes to breaks is wag mong mararamdaman na hindi mo deserve yun. Ganon. Parang wag mong isipin na, ay, pag huminto ako, ang dami ko pang gagawin sa susunod. Lagi mong tatandaan na yung paghinto, yung paghinga, ganyan, kailangan mo yan. Kasi yung kandila nga, pag matagal na nakasindi, nauupos, di ba? Paano ka pa as a person, di What a ba? word. Oh, Grabe kaya ka. kailangan, wag mo mararamdaman na, ay, parang hindi ko deserve magpahinga kasi deserve mo yun. Mapapagod ka kung tuloy-tuloy ka lang lagi. Always take time to reflect and to huminga. Ganon. Ikaw naman, Miko. Thank you for that wonderful question. Then, para sa akin, ng tip lang na mabibigay ko sa mga taong nagbabalak mag-break. Tama ba yun yung tanong? Tama. Ayan. Para sa akin, kung magabalak magpahinga or yun nga, mag-break, huwag mong kalimutan yung responsibilidad mo. Totoo naman na masaya magpahinga. Masayang matulog, manood, gumala. Pero huwag mo kakalimutan yung purpose ng pagpapahinga mo. Kasi 'di ba tayo, pag meron tayong nagawang very fruitful sa school, deserve ko to, kakain ako nito kasi deserve ko to, ganyan. Pero kung galing ka na naman sa pahinga or sa pagod, huwag mong kalimutan na meron kang kailangan gawin. Kasi, sabi nga dyan ng kanina, balance dapat ang dapat mong tandaan. Kasi, kunyari, kapag masyado kang masyado kang pabaya, desay mo, so pagod na ako, ayoko na, pag sumuko ka na, para mawawalan ng sense lahat ng pinagpagura mo from the beginning. And pag kinadali mo siya, parang hindi na fruitful yung gagawin mo eh. Kasi alam mo, hindi na yung best na binigay mo kasi nilaan mo lahat sa break na yon. So ayun, always be reminded na kaya ka pahinga dahil napagod ka sa bagay na ginagawa mo. Ikaw ba, Jason? Anong tip mo sa kanila? Siguro go home, pack your bags and leave. Charot. Hindi, siguro. Kasi tama naman yung mga sinabi nyo na you need to take a break responsibly. Like, kasi ang dami sa atin, yun nga, yung deserve ko to. Gusto ko mag-break, like mag-break ka anytime you want. Which is something na, oo, it heals you. Pero don't forget na maraming tao na pwedeng umaasa rin sa'yo, maraming tao na naghihintay din sa'yo. So you need to be responsible. Di man ibig sabihin na kailangan mo i-force yung sarili mo to do it, to go back sa game. It's just that you need to do it
sa tamang proseso. And also, going back to the question, my advice is to never force anything. And kasi usually kapag nagpahinga ka na, like, halimbawa, feeling mo, hindi, okay na to, ganyan. Like, lalaban ka na ulit. When in fact, hindi ka pa fully healed. Like, kailangan mong maintindihan na taking a rest does not mean na, halimbawa, matulog ka na ng 2 days or something. Hindi lang yun. Kailangan mo maging consistent dun sa break na pinili mo. Like, you need to be consistent doon sa pahinga. Like, kailangan mo maintindihan na hindi lang doon siya magsa-start. Hindi lang siya doon magsa-stop. Na hindi lang siya lagi na kapag nakapagpahinga na ako, yun na yun. Meron pa mga ibang bagay na kailangan mong gawin for you to become a better person. So more than having a break, you need to reflect, you need to ponder on the things you did so that when you come back stronger. When you return brighter. Kasi that's what you deserve. Ikaw ba, Efren? Kung may babalikan ka sa buhay, uy, hindi pala ganun, ano Hindi naman, ganun comeback. yan. Charot. Pero like, ikaw. Sa akin, magpahinga ka lang pero wag mo susukuan. Yung mga bagay na ginagawa mo, pwede mo siyang itigil ngayon, pero wag mo siyang sukuan. Yun yung masasabi ko. Kasi, you can retrieve the energy, the atmosphere na dapat mong, ma-retrieve. Kailangan mo i-spark ulit yung mga, alam mo yun, yung mga candles mo sa iyong mga brain cells. And tingin ko kapag kasi yun nga kasi may times kasi na alam mo yun papahinga tayo na realize natin na what if sukuan ko na lang. So wag ganong mindset na bilang suko na lang habang nagpapahinga. Dapat maging mindset natin talaga is papahinga ako ngayon para mas maging malakas nga ako sa susunod na pagsubok na kakaharapin ko. So in that, I guess sobrang dami na natin nasabi sa podcast na to. Wala. Sa episode na to. So, ayun no guys, no, wag niyo kalimutan yung mga tips ng namin and syempre makakatulong din yan sa inyo. So, with that, this is episode number 5 of the Unfiltered Season 2, when it is the right time to hit the brakes. Tama. So, yeah. Sorry. Thank you everyone Thank you from so listening to our much. podcast. Salamat And sa see you again inyo. on the next episode. Bye. Bye!